May sorpresa ko sa kolong-kolong. At hindi lang yun, excited na nga din ako ipakita sa inyo kung ano nga yun. Eto na. Tara na. Kinuha ko na nga ito blanket para di matuyo yung utak. Labas na ako ng bahay. Lakad, lumakad na lumakad. Mga nakasakay na nga sila at ako na nga lang pala hinihintay. At ito na kayo mga kasama ko, si Finger Heart. Opa! Nandito na nga din sa ate. At syempre ang di mawawala, Suena! Nauntog na. At sobrang tigas nga ng ulo ni Wena. Kawawa nga yung bakal na kupi. Nangaangkas na nga din ako. Lumipat na nga si Wena kasi nga yung pinagupuan niya dito nga ako lagi pumupwesto. So paano Purokdos, mayaman ka muna dyan, naalis muna kami. Baba! At ito nga, pabiyahin na kami. Brrrr. Tapos uminto nga muna kami dito sa bahay nila John. At dahil wala naman nga siyang ginagawa, isinama na namin. Hindi pa naman niya kami nakakalayo. Inaambon na nga kami sa daan. Dahil nga siguro may darating nga sa aming blessing ngayong araw. Lumiko naman kami kay Amoy Oni. At dito naman niya matatagpuan si Baklang Paru-Paru. Sumadyan na nga din kami dito sa Barangay Pula. At buong akala nga din ng mga kasama ko na to, na may kainan niya kami pupuntan, kaya mga dali-daling nga bumababa sa sasakyan eh. Bali si kuya nga pala naging kontak ko, kaya nakipag-peacebomb na nga ako sa kanya. At siya na nga din magsasama sa amin patungo nga sa kabilang bayan. At opo, tulad nga po na sabi ko kangin, akala nga nila may kainan kami pupunta. Dahil sa lahat nga ng kasama ko dito, ang tanging nakakaalam nga lang ng lakad namin ngayon ay si ate. Kaya nga habang pabiyahe nga kami, sobrang excited na nga ako na makita nga sila kung ano nga magiging reaksyon nila mamaya. At medyo nagtagal nga din kasi sa pagbablog, yung titingnan nga namin yan, isa nga sa pinapangarap namin. Nakapasok na nga kami sa Cabanatuan City. At para mapabilis nga kami, sa bypass na nga kami dumaan. At wala pang isang oras na aming pagbiyahe, nakarating na nga pala kami sa pupuntahan na. Buti na nga lang, pinaabangan niya kami sa daan. Kung hindi, magdidire-diretso nga kami, maliligaw pa kami. Mga nagsibabaan na nga. At sa punto nga nito, dito na nga nila nalaman na yung sadya nga namin dito ay ito nga sasakyan. At sa wakas nga, natupad nga yung post ko sa Facebook na bago matapos yung taon, magkakaroon niya ako ng sasakyan. Na may naipon niya kasi ko. Naging laman niya ako ng marketplace. At bawat nakikita ko nga doon na nagugustuhan ko, minimessagean ko nga pala ng ganda. Hanggang nakita ko nga yung post ko yan na sinundo namin kangina. Legit naman niya at maganda naman niya din yung details. Kaya yun, ichinat ko nga agad si Digaw, yung kapatid nga ni ate, para nga din makahanap ng sasama nga sa amin na marunong nga sa sasakyan. Babae nga pala yung may-ari nito. 2018 yung model. Pero kahit ilang taon na nga yung lumipas. Pero yung nagiging takbo pa nga lang niya, 30,000 kilometers. At talatang hindi masyadong nagagamit. Pagkadating nga namin kangina, pinisikal check nga muna. Tapos sumunod naman niya ito itinest drive. At habang pabalik kami, goods naman niya daw at wala naman niya daw maingay sa makina. Tapos ang pinakahuli at ang pinaka-importante, ito nga dokumento. Talaga nga namang napakagaling na nasama namin na to. Tinitignan niya nga talaga ng mabuti. Yung mga makina pala ng mga nakakabit dito, may mga serial number at itunutugma nga nila dun sa papel. Ganun niya talaga, kailangan niyang busisiin para sa uli, hindi magsisi. Nang wala naman na nga din problema. Lahat nga pala kami nagtipon-tipon na nga sa isang lugar. At dyan na nga papasok. Kahit wala naman kami nagagawang kasalanan, hihingi kami ng tawan. Pinagbigyan naman niya kami. Yung Diyos nga nagpapatawan. Yung tao pa kaya. Saludo nga din ako sa may-ari kasi nga madali nga din kausap. Tapos yung mga papeles nga din pala kangina, ready for transfer na nga din pala. Nakarehistro pa nga din sa isang taon pa nga daw may expire. At yung pinipirmahan ko naman na to, nakatunayan na sa akin niya ibinenta. Nang hinawakan ko nga, hindi talaga ako makapaniwala. At akala ko hanggang panaginip na nga lang to eh. Nang nakasakay na nga kami to uwi. Napakadami nga lang pumasok sa isipan ko ng mga alaala. Lalong-lalo na nga nag-aaral nga ako na palagi nga lang nag-aabang. Tapos minsan tatapangan na nga lang yung hiya na makisabay nga sa iba para makalibre. Pero ang pinakamahirap talaga para sa akin, nung nag-aaral nga ako ng college, may pasok nga kasi kami na hanggang alas 9 nga ng gabi. Yung medyo mabigat na ng ulo mo pagtapos ng klase. At mag-iisip na naman niya kung sino nga susundo. Nang mga panahon niya na yun, wala pa nga kami sasakyan at nakapagtrabaho na nga lang kami nagkaroon. At ilan nga lang yung sa kwento ng buhay ko na hindi ko malilimutan. At kapag ka talaga napapagkwentuhan niya na yung mga pinagdaan ako sa pag-aaral, naluluha na nga lang ako. O siya, basta napakasaya ko nga ngayon. At yung mga ngiti nga sa labi ko, hindi na nga maalis. Na yung dating namamasaheros o nakikisakay lang. Ngayon nga may sarili na sasakyan. At syempre, lahat naman na dumadating na blessing sa akin dahil yun sa biyaya ng may taas. Syempre, kasama na nga din kayo ng mga followers ko, nanonood yan ng mga vlog ko. Sa halos 2 taong ko na nga na nagbablog. Nandito pa nga din kayo at sumusuporta. Basta ang gusto ko nga lang sabihin sa inyo, thank you pa! Patsura, nandito na nga ulit kami sa Purokdos. Tapos inabutan ko na nga din pala yung 2 na to ng pamerienda, pero sobra-sobra. Ako nga yung bumili. Parang hindi nga din ako yung may-ari. Kalahati nga nakaparada, nasa kanya yung papel, saka yung susi. So, paano kolong-kolong? Matapos nga ay isang taong mahigit na pagsiservisyo mo sa amin. Ba't magtiis sa biyahe sa malalayo? Ngayon nga ay makakapagpahinga ka na.